Kahit araw na nga po ng mga puso, ang magjowa na sina Carla at si Paul, nagtatalo pa rin. Ba't kaya nagtatalo? Oo, ang kanila pong problema, ang kanilang language of love. Kung papaano ba mararamdaman mula ito sa isa't isa. Ang reklamo raw po kasi nitong si Carla, hanggang salita lang naman daw itong si Paul sa kanya. Mas naniniwala raw po kasi si Carla na action speaks louder than words. Idagdag pa dyan na palagi na lang daw nire-reschedule nitong si Paul ang mga lakad sana nila ni Paula. Maski ang pagbili daw ng bulaklak ni Paul ay pinagtatalunan pa rin daw nila. Kesyo si Paul daw kasi ay mas priority pang gamitin na pang grocery na lang yung ipambibili sana ng bulaklak. Ganon practical si Paul. Pero alamin naman natin, baka may punto rin naman itong si Paula. Carla pala. Carla. Ayan, Paul and Carla. Okay, kausapin na nga muna natin si Paul. Magandang tanghali sa iyo, Paul. Hello, magandang tanghali, Kuya Paul. Sige, Paul. Ay, ano bang, gano'n na kayo katagal nitong si Carla? Kami po ni Carla, 1 year and 1 month na po. Matagal-tagal na rin. Ikaw ba ay talagang ganyan lang? Hindi masyadong sweet kay Carla nung makilala niya? Depende na lang po sa kanya kung paano niya i-interpret. Pero I think bilang isang manliligaw naman po, pinakita ko naman po na sweet po ako. Talagang kung ano pong the typical po na flowers and chocolate. Yan. Talagang pinurso ko naman po si Paula. Yun. So pinagdaanan mo naman ang pagbibigay ng mga regalo na gano'n, ano? Sige, kwentuhan mo nga kami. Ano bang gusto ni Carla at nagtatampuhan kayo? Araw pa naman ng mga puso ngayon. Yun nga po, na nag-try po kami mag-schedule ng date namin. Pero yun nga po, dahil sobrang busy rin naman po kasi yung schedule ko. Saka ilang schedule na rin naman po kami. So, yun po, nagiging root cause ng away, and at the same time, yun nga yung mga gastos, ganyan. Siguro love language niya, giving gifts siguro, pero ako kasi, Kuya po, yung mas naniniwala ako sa timing, mas naniniwala ako sa ako kasi words of affirmation ako saka first yun, giving time. So parang hindi kami nagtutugma ata. Hindi ka Hindi niya rin nagkukulang. ako mag-gets na di talaga ako ma-regalo. Okay, hindi ka naman nagkukulang doon sa mga bagay na yon, ano? Sabi mo nga, yung words of affirmation, hindi ka nagkukulang dyan. Yung quality time, yung pag-spend ng quality time. Sa acts of service, hindi ka rin nagkukulang dyan. Tama ba? Opo, Kuya. Nabibigyan mo naman ng serbisyo na alalayan itong si Carla. Doon sa physical touch, ayan, lagi mo naman ba siya nakakasama bukod doon sa quality time na naaakbayan mo pa ba siya? Nagkaka-holding hands pa ba kayo? Namamasahe mo ba yung talampakan kapag medyo pagod na rin siya? Ganyan. Kasama naman yun, Kuya Paul. Siyempre, holding hands, walking, sway pa. Pasway-sway pa. Puma-punchline ka pang ganyan, papatawa ka pa. Paul, pero hindi natutuwa sa iyo si Carla. Kaya sige, kausapin na natin itong si Carla. Carla, magandang tanghali sa iyo. Happy Hearts Day. Hello po. Ay, hindi siya nag-Happy Hearts Day to you, Kuya Poy. Hindi siya masaya. Masaya ka ba ngayong araw na to? O talaga medyo nakataas pa ang kilay dito kay Paul? Masaya naman po, Kuya Poy, kahit pa. Sige, alam mo, meron kang sinasabi nga rito, no, na action speaks louder than words. Naniniwala ka doon sa kasabihan na yan. Bakit? Sa tingin mo, saan pa ba nagkukulang itong si Paul? Kasi sabi niya, sa words of affirmation, binubusog ka naman daw niya. O doon sa acts of service, na isasama niya na raw yan kapag meron din naman kayong quality time, tsaka yung physical touch.
yung sa gift giving, ayan, sa giving and receiving of gifts, mukhang doon lang medyo kinukulang-kulang itong si Paul. Masyado siya nagiging practical doon. Sige nga, explain mo nga. O kulang din siya doon sa ilang aspeto. Akala niya lang okay na siya. Ang sa akin lang po kasi, kuya, kapag puro salita at hindi naman na itutugma sa action, Mm. parang form of manipulation siya for me. Mm. Kasi parang yung thinking ko, ganyan. Mm-mm. So, sa makatwid, kumbaga magaling magsalita itong si Paul. Maganda ang mga plano, mga pinapangako sa'yo. Nga lang, kadalasan hindi mga natutuloy. Tama ba? Yes. At yung sinasabi Opo. niyang mahal kita ay hindi mo rin masyadong nararamdaman. Tama, Carla? Opo, yun nga po. Sa salita lang siya. Oh, kung pakikinggan mo, napaka-ideal. Pero kapag ka nga hinintay mo na yung epekto, nawawala na. O sige nga, sabihin mo nga. O ito, pagkakataon mo to para sabihin kay Paul. Kasi 1 year and 3 months nga ba? Tama? Opo. Ang relationship nyo na, no? Tinanong ko kanina si Paul. Sabi mo, saan ba siya nagkukulang talaga? Kasi sabi niya, busog ka naman daw doon sa mga words of affirmation, ganyan. Well, busog nga sa words. Diba? Pero sige, tulungan natin itong si Paul para mas maging better partner siya para sa'yo, Carla. Paul, kaya ako kino-communicate sa mga ganitong bagay para sinasabi ko sa'yo kung saan ko feel ko na saan ko mararamdaman na love mo. Ayun nga, na-appreciate ko naman mga efforts mo, ganyan. Pero, alam mo yun, yung parang tinataas mo ko, pinapa-excite sa mga flowery words mo, sa mga promises mo. Tapos, pagdating ng point na naasahan ko na yun, na excited na ako, biglang parang hindi matutuloy, ganun. Parang, alam mo yun, lumalagapak ako. Ayun, parang, gusto ko pang maayos natin to, ganun. Paul, ano masasagot mo doon? Pero, love, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Yun nga, siyempre, yung nature ng work ko talagang busy, maraming shoot, maraming ginagawa, maraming pinupuntahan, sulat. Pero I just hope na uunawaan mo rin yung standpoint ko na siyempre hindi rin naman madali itong ginagawa ko. I mean, siyempre, di ba, nung nagliligawan naman tayo, alam mo naman yung work ko, di ba? Eh, hindi naman ako nagkulang sa'yo na talagang pinakita ko sa'yo kung gaano ka special, gaano ka alaga para sa akin. Pero, di ba, yun nga, siyempre, pag nagiging professional na tayo, sadyang, kahit may mga pinakamagandang plano ka pa, talagang darating yung point na, di ba, pag tinawag ka ng trabaho, di ba, hindi mo talaga ma-accomplish yung mga dreams mo, yung mga pinaplano natin. Talagang, di ba, matatamaan talaga. Pero, di ba, lagi ko naman sinasabi sa'yo na hanggat may time ako, hanggat kaya ko, hanggat available naman ako, bibigay ko naman sa'yo yun. Sadyang, napaka-busy lang talaga mga panahon ngayon. Ayan, Carla, dun sa sinasabi nitong si Paul na, dahil daw sa tawag ng kanyang trabaho ay napaka-busy niya, naniniwala ka naman ba doon? Ano po kasi parang once, twice okay po eh. Pero pag parang lagi na lang, at reason na lang po niya. When was the last time na kayo ay nag-date nang hindi nagmamadali o alam mo yun, lumabas lang kahit hindi naman siya matawag na date na magkasama lang kayo ng matagal-tagal? Kailan yun, Carla? Siguro nung
Kuya Poy, after New Year. Mm-mm. Kasi holidays naman. So, alam mo yun, may time talaga. Okay. So, yun, namimiss mo yung ganun na hindi nyo yun planado, yung labas na ganun. Hindi planado, basta tara magkita tayo, punta lang tayo sa ganito, ganyan, ganyan. 'Di ba? Masarap sa pakiramdam, tama? Opo. Alam mo, ako naniniwala minsan na na hindi mo kailangan planuhin ang lahat para maging bongga eh. Oh, dahil minsan yung mga biglaang yaya, ayan, well, you just have to make yourself available. At kung sakali matatanggihan ka ng partner mo na, sorry, hindi siya available, tatanggapin mo rin yun. Wala dapat pagtatampo. 'Di ba? Nangyayari ba yan? Nag-e-effort pa ba si Paul ng ganyan? Kailangan masabi mo na rin sa kanya para alam niya. Usually po, Kuya Poy, ako yung nag-i-initiate eh. Tapos Mhm. doon lang siya Oh, pero naiintindihan mo nga naman yung line of work nitong si Paul. Opo. Ayun, kung naiintindihan mo yun, syempre, ikaw, plano ng konti, paalaala, but then again, syempre, babalik tayo sa'yo, paring Paul. O kailangan talaga, ay merong kahit pagano tayo ka-busy. Naalala mo ba noong mga panahon na nililigawan mo pa lang itong si Carla? Gaano mo katagal niligawan si Carla, Paul? Siguro mga 6 months din. 6 months? Uy, matagal Pa-hard to get ka rin pala, Carla eh. Ayan. Ang hirap din pala makuha ng oo nitong si Carla. Doon sa loob ng 6 months na yan, kung magbabalik tanaw tayo, Paul, may trabaho ka na ba doon o nag-aaral pa? Maluwag pa schedule ko noon. Kaya po, nag-looking forward pa lang din naman. Paano nagtatrabaho? May trabaho na o nag-aaral pa? Looking forward ako ng Kuya Paul, pero may budget naman po ako. Okay. Akala ko kasi looking forward. Looking for work. Okay, wala pang trabaho noon. Pero meron ng mga pinagkakaabalahan din. Pero, di ba, kung babalik tanawan mo, yung mga panahon na ikaw ay naniningalang pugad pa lang, nanunuyo dito kay Carla bago mo siya naging girlfriend, di ba, ikaw ay gumagawa ng paraan para magkita kayo. Gumagawa ka ng paraan para makapag-communicate sa kanya, mayaya mo siya kahit sa simpleng paglabas. Tama ba, Paul? Gumagawa ka ng paraan. That's the bottom line there. Gumagawa ka ng paraan and you make time na magkita kayo ng masaya. 'Di ba? Kahit gaano ka simple lang. Sabi mo nga, wala ka pang trabaho noon. Tama ba, Paul? Opo, Kuya Paul. Yan. Alam mo kasi minsan tayo, nalilito tayo o nagugulat dahil sa, professional na tayo. May kita na tayo. Hindi na tayo pwedeng kumain dun sa dati nating kinakainan. Masyado ng cheap dyan. Tigilan nyo yan. Okay, yung mga simpleng bagay na pinupuntahan nyo dati, pwede pa rin naman ngayon. Oo, yung mga simpleng naglalakad kayo, kung di sasakyan na kayo ngayon, dati naglalakad lang naman kayo, di maglakad kayo, walang masama doon. Masaya yun para sa isang relationship, di ba? Hindi naman kailangan garbong-garbo o pinagkakagastusan mo ang bawat paglabas ninyo at yung bawat date ninyo, di ba? Yung simple lang na paglalakad, na magkahawak ang kamay, nag-uusap about the future together, di ba? Yan ay matatawag na rin na simpleng date at masaya yan sa pakiramdam ng bawat isa. Nabalikan mo na ba yung mga panahon na ganon, Paul? Carla, okay rin ba sa'yo yung ganon? Baka naman ikaw ang ayaw pala. Hindi mo mailalakas yan. Paul? Paul? Yes, Kuya Poy. Inaalok ko naman si Carla ng mga ibang alternative. Kasi, yun nga, kung pwedeng simple na lang yung celebration, kung pwedeng pakain na lang kami, hindi na dun sa mahal na restaurant na kinakainan namin before, baka pwede sa karinderya naman, ganyan. Anong sinasagot ni Carla? Ano daw? Gusto niya daw maramdaman na special siya, ganyan. Pag doon ko daw siya dinala, parang cheap daw yung dating, ganyan. Carla, sa akin, Kuya Poy, kahit saan mo ako pakainin, kahit pares lang, okay lang sa akin. No, mahal na rin pares ngayon pero masarap pa rin naman. Pero sige nga, Carla. Carla, nandyan ka?
Yes po, Kuya Paul. Oh, yun. Sabi ni ay yung mga simple raw pala mga gestures na ganyan ay hindi mo na masyado na-appreciate. Tama ba? Opo. Kailangan pinaghahandaan na. But then again, syempre Paul, hindi naman lisensya yun. Sabi ko nga, masarap na simple lang tayo. But of course, lalo na kapag may mga okasyon, tama rin naman si Carla, paghandaan mo naman. Yung sinasabi nyo dito na, na hindi mo man lang siya bilan ng bulaklak, sabi mo, ay, pang grocery na lang natin yan. Bilang mo naman ng bulaklak, especially kapag ka Valentine's Day, kapag ka birthday niya. Wala namang masama doon. O kung yan pala ang gusto niya. Ha? Pagbibigyan mo rin, Paul. Paghahandaan natin yan. O bilang mga nanunuyo pa rin magpasangga ngayon. Kahit pa nga girlfriend mo na, kahit asawa mo na, o manunuyo ka pa rin magpasangga ngayon. Pagbibigyan. And I guess, Carla, wala namang problema sa'yo kung ordinary days, kayo ay magkayayaan sa karinderya, di ba? Pero ang sinasabi dito, kapag ka-special na okasyon naman, gawin mo namang special talaga and make me feel special. Yun ba ang punto, Carla? Opo, mismo po. Oh, yung pinaghandaan. Oo, Paul. Alam mo, maganda yung maging practical tayo sa buhay pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Oo. Ha? Paul? Yes, Kuya Paul. Hindi natin pwedeng ikatwirang kasi lagi na lang na mahirap buhay ngayon, magtipid tayo, mahirap. Ay nako, masyadong marami kang pinalalampas na saya, na mga memories kapag practical na lang, practical. Oh, wag naman ganun, especially kapag minsan lang naman pala yung hinihiling ng partner mo. At kung kaya, maging realistic din tayo, Carla, ha, kung kaya ni Paul. Kung hindi pala talaga kaya yung ganun, di tulungan mo. Diba, dalawa kayo na magplano, dalawa kayong gumastos, pwede rin naman yun. Dalawa kayong masaya. Pwede yun? Parang ayaw nyo na sumagot, ha? Ayaw nyo na ba, Paul? Carla? Okay lang sa akin, Kuya Paul. Ewan ko lang kay Carla. Carla, gusto pa, ayaw na? Po, Kuya Paul. No? Ito naman po. Susubukan. Sige, dito ko na rin kayo tatanungin. Ano ba ang inyong HEART o heart decision? Letter H ba? Half and half. Letter E, i-evaluate nyo na nga talaga muna. O letter A, approve na approve. R, reject na. Or T, sige, try again. Sige, Paul and Carla, anong sagot ninyo? H po. Half and half na desisyon. Opo. Kumbaga, sige, obserbahan natin, mag-a-adjust si Paul, mag-a-adjust din naman si Carla. Ayan, para sa ikatatagal ng relasyon ninyo. Pero kung hindi na talaga, gawin nyo ng, gawin yung memorable itong Valentine's Day na ito. Habang lahat ay masaya na nagbabatian ng Happy Valentine's Day, ito ang araw na naghiwalay tayo. Diba? Ba't di nyo subukan na ganun? Gusto nyo ba? Hindi naman. Paul? Hindi na. Siyempre hindi. Di ba? Para memorable. Sige, Paul, may plano ka ba para mamaya kay Carla naman? Carla? Ikaw na lang mag-set. Kasi pag ako nag-set, parang ayaw ko eh. Parang sinasabi mo na nakaka-cancel. Hindi ikaw na lang siguro. Sige. Carla, meron ba? May naiisip ka ng lugar? Sige, ako na lang. Medyo aga-agahan nyo, ha? Baka maubusan kayo ng ng slot sa mga reservation, sa mga lamesa. Ayan, okay? Sige, Happy Hearts Day sa inyo, Paul and Carla. Happy Thank you, Kuya Valentine's. Paul. Happy Sige. Hearts Day po sa inyo. Sige, nako, ayusin nyo yan kung maayos pa. Feeling ko naman maayos pa. Talagang kanya lang. It's okay, alam nyo mga kapatid, na mag-demand din sa inyong mga partner na gusto ko naman sa ganito. Lalo na kapag masyadong practical na o ang mga iniaandar ng usapan. O alam nyo, sa ibang mga bagay, tama na magtipid, tama na tayo ay maging wais. Pero on special occasions, lalo't meron ka namang pinaghirapan, meron ka na pag-ipunan, gawin nyo naman at iparamdam na espesyal ang inyong mga partner.